True FM, dito tayo sa totoo. Aba, happy lunchtime mga kapatid! At welcome na sa ating programa, ang H2H, Heart to Heart. Yan. At mga kasama nyo na nga po, ang inyong lingkod. Hi, ako po si Kuya Poy, ang inyong Guwapo Poy. Isang oras po tayong magkakasama-sama para dito sa ating programa na punong-puno syempre. Hindi lamang po ng basta mga kwentuhan at mga batian, kundi ito po ay pagkalkal sa mga buhay. Oo, ng ating mga kapatid na nangangailangan din syempre ng payo. Hindi lang galing sa akin ha, kundi galing din po sa inyo. Oo, lalo na nga silang mga kailangan talaga ng ka-heart to heart sa ganitong oras ng araw. Ayan, kaya naman hello po sa lahat ng mga nakikinig sa atin sa radyo sa 105.9. Huwag po kayong maliligaw mga kapatid ha. Nandito na sila Kuya Poy. Ayan, at syempre sa lahat din po ng mga nakatitig na sa atin. Oo, at kumakaway-kaway na rin ang inyong lingkod sa lahat ng mga nakatutok naman sa ating online streaming. Hello po sa inyo sa lahat ng mga nasa FB Live at ganun din sa lahat ng mga nasa Signal Channel 19. Welcome po sa ating programa. Ayan, at naku pampaganda nga po ng ating mga pakiramdam dahil alam nyo no, kanina bago ko pumasok dito just a few minutes ago, nagkikwentuhan lang kami ng ilan sa mga bossing ko dito no. Ayan, at natawa kami dahil nga kapag nakakatawa ho tayo no, kapag medyo sumasama ang pakiramdam natin, may nararamdaman sa katawan ganyan, hindi sa doktor nagtatanong. 'Di ba? Nagtatanong tayo sa Google. 'Di ba? Doon agad, ay ano ba 'to nararamdaman ko? Tapos sabay matatakot, sabay naku, malala na yata yung sitwasyon ko, 'di ba? Yung mga ganyan o kaya naman kung hindi man kay Dr. Google, ayan, ikinukonsulta, pumupunta muna doon kay Aling Banang sa kapitbahay. Ay naku pare, Mari, ano kaya 'to nararamdaman ko? Medyo nahihirapan na huminga. Ayan, tapos ayan na kung ano-ano mga gagawin imbis na sa mga doktor. 'Di ba? Sa mga doktor, 'di ba may mga sarili naman tayo mga doktor, doon po kayo magpa-check, 'di ba? Sa mga health center natin, lalo ngayon ang dami-daming mga medyo sumasama ang pakiramdam. Para nga ho may enjoy naman natin ang ating preparation para sa darating na Kapaskuhan. Alam nyo, kapag medyo may nararamdaman at hindi makuha sa pahinga lang yung sama ng pakiramdam, kumonsulta na sa doktor. Huwag kayong mag-self-medicate. Yan, ayaw na ayaw din po yan ng mga doktor natin. Well, it's okay na medyo inaalam-alam mo lang, pero wag mong ibase doon sa dahil sa nasa-search mo na sa internet. Ha, lalo na yung mga pag-inom-inom po ng mga gamot. Nako, yan ang mapapagalitan talaga kayo ng mga doktor ninyo, no? Yan, and speaking of gamot, Nay, Tay, sa lahat po ng mga nananghalian ay yung maintenance natin, baka nakakaligtaan na naman. Naku po! Oo nga pala, salamat Kuya Poy. Alam nyo, ganyan tayo, no? Kapag ka nag-e-enjoy, nasarapan sa pagkain, ganyan, hanggat hindi nahihilo, hindi maaalala yung kailangan ng mga maintenance. Kaya nga maintenance kaya dapat nandyan na rin yan, nakahain na, katabi ng mga ulam. 'Di ba? Katabi ng mga pagkain pagkatapos inumin. Ganon agad bago ang kwentuhan. Ayan. At syempre, eto na nga po pampaganda ng inyong mga mood. Mamimigay po kami ng 250 pesos na cash. Dalawa po yan ha. Pamimigay natin maya-maya mga kapatid. Ayan. At syempre, ibibigay at ilalatag ko na nga rin po sa inyo ang ating love question of the day. Nababasahin ko mamaya-maya. Pero alam niyo, maganda na naman itong love question of the day natin ha. Eto, simple lang na tanong pero ewan ko lang, magkakaiba-iba na naman tayo ng sagot dito. Yung depende na sagot, akin na ho yun. Okay? Sa akin na yun. Kayo kung oo o hindi lang or tama o mali, ganyan. O naranasan o hindi naranasan. Ganon ha? Yun dapat ang sagot nyo. Eto, love question of the day, bibigyan mo pa ba ng second chance ang jowa mo kahit nahuli mo na may kalandian siyang iba? Aba. Talaga? Ikaw, Jeff, kayag ka? Second chance? Ha? Pag mahal mo, iwanan mo. Ayan.
O sige, yan magkakaiba-iba na naman ha. Bibigyan mo pa nga ba ng second chance ang jowa mo kahit nahuli mo na siya na may kalandian ng iba? Okay, simple lang pero medyo komplikadong sagutin. Pero sabi ko nga po sa inyo, lagi kong paalaala ang ating karanasan o ang ating magandang iregalo, 'di ba? Sa ating mga iba ring mga tagapakinig. O lalo na kung ikaw sinasabi mo noon, believer ka na ay hindi, once is enough. O once a cheater, always a cheater. Ganyan yung mga paniniwala ng iba. Pero kita mo kung sinong kasama ngayon. Yung jowa niyan 3 beses na siyang niloko. 'Di ba? Yung mga nagsasabi niyan, jowa niyan 3 beses na siya niloko, sila pa rin naman. O nasan yung once a cheater, always a cheater diyan? 'Di ba? O nasan diyan yung pagka once is enough? Once lang, once a year kan lolokohin, okay na 'yun. Next year na ulit, 'di ba? Kaya naman, mga kapatid, sagutin niyo po yan. Pero bukod dyan, syempre, hihintayin ko rin ang inyong mga astig na mga suggestions din, mga astig na payo at mga astig comments para sa ating astig na confessions mamaya. Pero bago tayo pumunta dyan, mag-hi and hello muna tayo sa lahat ng mga nanonood sa atin mula sa Mindanao, sa Visayas, dito sa Luzon at sa iba pang parte ng mundo. Sa lahat po ng mga OFWs, ayan, at sa lahat po ng mga taga dyan na sa ibang bansa at bumibisi-bisita na lamang dito sa Pilipinas. Hello po sa inyo sa mga kapatid nating mga Pinoy. Umpisa na nga po natin, mga kapatid, pero bago yan, nakapag-share na ba? Nakapag-share na lahat? I-check nga natin. I-share nyo na muna I-share nyo na, hindi ko sisimulan to. Tatampo na mi. Bigla nagtampo. Bigla nag-change yung mood, di ba? Pinagaganda yung mood ng mga nakikinig. Tapos ay nako, hindi pa pala kayo nag-share. Teka lang, ayoko muna. Ayan, pero sige, i-share nyo na po ng i-share ang ating live streaming para makarating doon pa sa ating mga kaibigan, sa mga kamag-anakan, kahit sa hindi ka kilala. Okay? Dahil uumpisahan na nga po natin. Meron na tayong paaaminin. Eto na ang ating H2H Astig Confessions. Pa-victim daw kasi itong si Jessie. Kaya itong si Janelle nakipag-break sa kanya. Ang problema kasi sa tuwing may pagtatalo silang dalawa ni Janelle, ang ending itong si Jessie palagi na lang pinalalabas na ang kanyang ex-jowa ang merong mali. At ang masakit pa, maski nga sa mga kaibigan itong si Jessie at sa kanyang pamilya, pinalalabas din na siya raw ang kawawa sa kanilang relasyon ni Janelle. Wala naman daw ibang babaeng involved Sadyang ito lang si Jessie, grabe talaga ang attitude problem. Ay, nako. Kaya kausapin na po natin mula sa Quezon City, 27 years old, si Janelle. Magandang tanghali sa iyo, Janelle. Hello po. Oo, ayan. Okay, sige. Kayo pa ba ni Jessie ngayon o hindi na? Ayaw na. Hiwalay na po. Hiwalay na. Gano'n nakatagal? Mga 1 linggo pa lang po. Ay, bago-bago pa lang. Nanunuyo ba siya lately? Opo. Pero bago natin kalkalin yung kwentong yan, gano'n na kayo katagal naging mag-on itong si Jessie? 9 years po. Ba, matagal-tagal din, Oo, ibig sabihin, mga nag-aaral pa kayo na ni Jessie. Opo, college po. College pa lang. So usually, kailan nag-umpisa yung ganyang ugali niya? Mula ba nung nag-uumpisa pa lang kayo, medyo pa-victim na siya pagka nag-away kayo? Ikaw naman kasi, pagka hindi ka nag-sorry, hindi kayo magkakaayos. Yung gusto niya, siya yung susuyuin mo. At ikaw naman, sinusuyo mo dahil love mo Ganon? Opo. So nasanay mo rin partly. Medyo namihasa din itong si Jessie sa ganon. Ang problema, syempre, as people mature, nakakaedad na rin tayo, may sarili na rin tayong mga problema. May trabaho ka ba, Janelle? At si Jessie, meron din ba? Meron po kaming trabaho. Ayan na. Medyo nakakapi ka na kapag ala ng kakwenta-kwenta yung mga pinag-aawayan ninyo. Kwentuhan mo nga kami, Janelle. Ano ba yung mga instances? Ano yung mga pagkakataon na itong si Jessie ay magkakaroon kayo ng problema, di pagkakaunawaan, tapos magpapa-victim siya? Ito pong recent na napuno po ako. Parang magkikita po kasi dapat kami noon. Nagpapasama po ako sa kanya, bumili ng
susuotin ko para sa Christmas party namin. Mhm. May usapan po kaming oras, pero night before that day po, nag-inuman po sila ng barkada niya. Ang sabi ko, niremind ko po siya sa oras Mhm. na maaga, ganon. Correct. Tapos, kinabukasan, ayun po, late po siya. Naku po. Tapos, nag-text lang ako, tsaka isang call, kasi nga, naiinis na ako sobra, hindi siya natututo, kahit mapagsabihan. Mhm. Tapos, nung mga bandang tanghali na po, ayun, di na po ako nagparamdam nun. Tapos, mga bandang tanghali po siya nagising hanggang gabi. Nag-chat siya, ganyan-ganyan, pero hindi ko na kinakausap. Siyempre, Tapos, nagtampo ka na ayun, eh. Opo. Tapos, ayun, nakarinig na naman ako na nakarating sa ibang tao na di ko na naman siya pinapansin. Natural. Nainis eh. Nainis eh. Opo. Okay. Pero ano ang version niya ng storya doon sa ibang tao na naringgan mo? At sino ba itong ibang taong to? Kaibigan ba? Mga kapamilya ninyo? Kaibigan po namin, mutual friend po namin. Ano raw sabi? Ang sinasabi niya po, hindi ko raw po siya ginising. Tapos Hindi bigla na lang daw po ako nag-attitude. Ba? Ikaw pa nag-attitude? Parang wala akong karapatan mag-attitude. Gabi pa lang, pinapaalalahanan mo, wag ka nang magpagabi dyan sa inuman ninyo. Pinayagan mo na nga, di ba? Wag na magpagabi. Tapos nang gumising ang lasing, siya pa yung kawawa. Ganoon ang nangyari. Pero isa lang yan sa marami. Sa marami mong mga inirereklamo. Ano pa kapag hindi naman sa pag-iinom ang nagiging problema? Yung sa pag-EML niya po, lagi po siya mag-EML. Wala na halos bebe time. Ano no? Wala nang bebe time. Bebe time. Opo. Halos kala ko wala nang bedtime, hindi na natutulog. Ayan, wala nang bebe time. Ay, nako. Yan na nga ba yung sinasabi, ha? ML kayo dyan, nakakalimutan nyo yung mga bebe nyo. Ayan, pero hanggang nitong mga tinitiis mo na wala na kayong bebe time? Opo, kailangan awayin ko pa talaga siya ng matindi bago ako seryosohin. Naku, ha? Ganun talaga. So medyo distracted itong si Jessie na mga gusto niyang gawin sa buhay at sabihin na natin medyo namihasa nga. Okay? Is it safe to say na medyo namihasa itong si Jessie sa pagbibigay mo na lang palagi sa kanya mula noon? Opo, wala pong siyang character development. Yun ang sinasabi. Walang pagbabago. Ayan, sa mga Pero nangangako ba siya na i-improve niya naman yung sarili niya sa relasyon ninyo? Opo, pero parang matapos lang yung problema, ganun. Oo na, ganyan Okay. po siya. Oo, pero ibig sabihin, magaling naman siyang mangako. Sana sinabi mo, nagpolitiko na lang. Oo. Pangako. Yung mga ganyan. Hindi naman siya nagpasa ng Certificate of Candidacy, Hindi naman, sayang. Hindi. Baka yun talaga ang career niya, 'di ba, sa sa politika. Pero hindi, kidding aside, hindi naman sa pagbibiro. Ito bang pakikipag-break mo sa kanya ay with finality? Tapos na ba talaga ito o binibigyan mo lamang siya ng leksyon? Napuno na po talaga ako Pagod na po talaga ako ulit-ulit. Ayaw na. Kaya mo na mabuhay na wala mo na siya talaga. Opo. Okay. Sige ha. Eto, meron tayong nasa linya. Meron naka-standby. Ayan, magbibigay din ng kanyang #AstigAdvice. 40 years old na. Itong si Edgar ng Tondo. Edgar, magandang tanghali sa'yo, pare. Magandang tanghali po, Kuya Boy. Ano bang masasabi mo? Ano ba maipapayo mo dito sa problema ni Janelle sa pagbitiw sa kanyang karelasyon na wala raw character development at lagi pang pa-victim? Naranasan ko na yan, Kuya Boy, pero ako yung hindi ang pabiktim babae. Ang gawin mo, kung ako sa kanya, huwag mo nang balikan. Kaya sayang, kasi pag pumasok ka sa relationship,
ang pagkakaalam ko, may kasama siyang love. Ang love, action word yan. Mhm. Ibig sabihin, meron kang effort, meron kang expression. Mhm. Kung wala kang effort sa expression, huwag mo nang balikan. Sayang na yung daway mo sa ganyang lalaki. At yung sinasabi mong pa-victim, kung halimbawang magiging kayo, tapos naging mag-asawa kayo, Mm. lagi siya magpapabikti pag nag-aaway kayo. Di ba lalabas na napaka-immature ng lalaki, Mhm. napaka-immature ng relationship. Mm. Hindi naman natin pinag-uusapan kung matagal na o sandali na yung Bago-bago pa lang. relationship eh. Mm. Kasi may kilala nga ako, 8 years, 9 years, magjowa. Mm. Isang ano lang, isang text lang ng ex, nagkabalikan na. Naku po. Tapos Diba? baka kinasal pa yan dun sa ex niya. Oo, kinasal pa. Mm. So hindi natin pinag-uusapan dito yung oras eh. Mm. Yung pinag-uusapan natin dito yung commitment na binigay niya sa'yo the moment na niligawan ka niya. Oo. Yun yung pinaka-importante dun eh. Saka yung trust, saka yung respect, yung importante. Binibigay natin kasi yun eh. Pag binigay natin yun, dapat yung pinagbigyan natin, marunong siyang tumanggap at alam niya kung paano niya gagamitin. Mm. Para walang iyakan sa dulo. Yan. Walang pa-victim. Yan. Yun lang, Kuya Poy. Nako, maraming Tandaan salamat, niyo na, Edgar. Mm. So, tandaan niya lagi na ang love ay action word, hindi siya noun. O yun. Ganda. Saan mo ba nabasa yan? Parang nabasa ko rin yan dun, ha? O, shot mo na muna. Kuya Edgar. Chat. Shot. Oh, sandali. Isa pa, bago ka umalis. Chat puno. Oh, shot puno. Sandali, isa pa. Mm. Chat. Oh. Bugo mo. Oh, Thank you, ayan. Kuya Poy. Ay, nako, maraming salamat. Pagdaan mo ulit, ha, Kuya Edgar. Pagdaan mo, ha, yung next shot natin. O, ito, may pulutan dyan. Sige na. O, at... Gusto ko mani. Ayan, kumain ng mani Mani. yung bangus. O, sige, hanapin mo na lang Ayun. dyan sa sikmura ng bangus yung May inihaw tayo dyan. O, half cook lang yan, half cook. Ayan. Pero maraming salamat, ha. Marami tayong makukuha doon sa mga sinabing yan ni Kuya Edgar ng Tondo. Okay, Janelle. O, ikaw ba? Sa tingin mo ba ay yung pagmamahal nga ba naman sa'yo nitong si Jessie ay mga salita na lamang at wala nang at kinukulang na rin talaga doon sa aksyon? Opo. Ayan na. Opo. Kampante na po na masyado na Yan. hindi ako aalis. Yan ang sinasabi natin, At and I'm quite sure hindi lamang po itong si Janelle ang nakakaranas ng ganito na, oo, mahal naman kita eh. Oo, sige, sasamahan kita bukas. Oo, gigising ako. Oo, titigilan ko na ang mag-inom. Pero kamukat-mukat mo, kinabukasan, nagalit. O nagalit halimbawa nga si Janelle, siya pa yung masama sa mata ng iba. Hindi nga po maganda yon na nagpapa-victim. Hindi niya ako pinapansin kasi minom lang ako ng konti kagabi. Oo, kaya naman sinabihan ko naman siya ng I love you kaso dami-dami mga katwiran, di ba? Oo, kaya naman, talo ko sa ML kung ganyan. Pero alam mo, maganda na rin yung decision mong yan, Janelle. Totoo rin yung sinabi ni Kuya Edgar kanina na wala naman talaga sa tagal ng pinagsamahan ninyo. Well, sayang naman talaga yung 9 years na pinagsamahan ninyo. Pero kapag kaganyan na nakikita mong walang improvement, lahat ng mga pangako niya ay nananatiling pangako pa rin. At, di ba, pagka meron kayong mga hindi pagkakaunawaan, ikaw palagi ang may kasalanan, that's unfair para sa isang relationship. Oo, kasi ang relationship, minsan talaga ikaw ang magkakamali, ikaw magkukulang, ikaw ang dapat uunawain. At minsan naman, ikaw ang uunawa dahil may pagkakamaling bahagya ang iyong partner. 'Di ba? Hindi pwede na one way lang ang direksyon ng mga pagkakamali dahil pinagbibigyan mo. Abuso rin yan. That's a form of abuse sa isang relationship. Yung iparamdam sa'yo na kasalanan mo naman kung ba't tayo nag-aaway kasi hindi mo ako pinapansin. Nagtatampo ka, hindi mo na ako pinansin. Di ba yung mga ganun? Pero pagka inalam mo, ano ba ang dahilan? Siya rin. Yung nagrereklamo rin.
At stressful yan. Toxic yan. Yung ganyang klase ng mga conversation sa isang relationship. Hindi makakaganda yan. Diba, Janelle? O, salamat naman na puno ka na rin. Ano? Bagaman na, alam mo, ako hanggat maaari, kung maayos pa, ayusin. Pero kung wala rin nga, sabi mo nga kanina, sa'yo na nanggaling, puro lang naman po pang ako, walang character development. Hayaan na lang siya. Ayoko na talaga. Okay? Ayan. O ito, basahin lang natin ang ilan sa mga hashtag astig advice ng ating mga kapatid. Ano? Sabi ni Jane V. Juanich, ang astig advice ko is hayaan mo na lang muna siya kasi baka mag-mature yung ugali niya kapag ka nawala ka na sa buhay niya. Love yourself muna. Bigyan mo ang sarili mo ng respeto na hindi dapat ganyan ang pagtrato rin sa'yo. Yeah, and I agree. Janelle, nagustuhan mo yung sinabi niya ni Jane V. Juanich? Opo. No, diba? Kung ayaw niyang maging bahagi ng ayaw niyang iparamdam ang pakikipagrelasyon sa iyo, di wag. Ako na lang muna dito. Oo, pwede naman akong pwedeng mahalin ko naman din yung sarili ko. Hindi yun lagi. Niyaya lang kita, pero actually, nagpapasama ako sa iyo dahil jowa kita. Pero kung ayaw mo kong samahan, okay lang. Diba? Wag lang akong paaasahin. Ganun yun diba? Yun yung nakakasama ng loob Kaya mo pa naman maglakad mag-isa. Tama, Janelle? Opo. Pero iba rin kapag ka nandyan si jowa. Pero pagka hindi nga siya sumipot at siya pa'y nakaabala sa lakad mo, imbis na maganda yung mood mo, na bad trip ka pa. Ayun na nga sinasabi. Ayan, si Elmer Buwan, sabi niya, hashtag ang astig advice ko, Kuya Poy, kay Janelle, ay may mga lalaki po talaga na ganun. Pero mabuti na lang din na hiwalay na kayo kasi ikaw rin naman na nahihirapan sa ganung attitude niya. Lagi na lang ikaw ang magbibigay at uunawa kahit na hindi naman dapat. Nakakasawa talaga kapag ka ganoon. Ayan. At syempre, eto naman ang oras at panahon, Janelle, na ibibigay sa'yo ng programang Heart to Heart para masabi mo ang nilalaman ng puso mo dito kay Jessie. Kung talaga bang wala ng pag-asa na magkabalikan kayo, kung talaga bang, sige, magpapalamig ka lang muna. At para siya ma-realize niya rin yung mga pagkukulang niya sa'yo, ito na ang pagkakataong yun. Sige na, Janelle, kausapin mo si Jessie. Gusto ko lang sabihin na dapat, 'di ba, ikaw yung kakampi ko sa mundong 'to, pero ang ginagawa mo, naghahanap ka ng ibang kakampi against me. 9 years tayo, pero hindi naman ibig sabihin nun, kampante ka na lagi lang ako nasa tabi mo, iintindihin ka palagi. Paano naman ako? Paano naman yung emotions ko, 'di ba? Siguro 10% may parte pa rin sa akin na baka magkabalikan pa tayo dahil siyempre hindi rin talaga biro ang 9 years. Pero siguro mas mabuti pang mag-separate muna tayo. Gawin mo, mag-inom-inom ka. Total, parang mas mahalaga pa naman yan sa'yo. Tapos, ang ending, ibabaliktad mo sa akin kahit na, alam mo yan? Ayun, sana makapag-isip-isip ka sa naging hiwalayan natin. Sinisigurado ko na sa iyo, Janelle, na kapag ka nga siya ay palaging lasing at tinanong ng mga kaibigan ninyo, ng mga kamag-anakan ninyo, ba't ka lagi nakainom, sa'yo sisi niyan. Maniwala ka. Maniwala ka. Dahil yan kay Janelle. Ganun, mag-ready ka na. Ayan, pero syempre, stand your ground, 'di ba? Sabi nga hold your ground. Hindi, gusto ko magbago ka 'di ba? Pinabayaan na nga kita, kasalanan ko pa rin. Nung pinakikialaman kita, nung inaalalayan kita, kasalanan ko rin. Saan ba talaga ako lulugar? Tama, Janelle? Tama po. Dapat sariling desisyon mo na yan. Diyan ka na muna, dito na muna ako. Maraming salamat sa iyo, Janelle, At sigurado po ako na hindi lamang itong dalawang mga lovers natin, former lovers natin na may problema ng ganito. Pero totoo nga po yan, hindi po yung haba ng pinagsamahan ang importante sa isang relationship, kundi yung kalidad ng pagsasama at yung kagustuhan na mag-adjust din sa pangangailangan ng bawat isa.
'Diba? Dahil habang tayo po ay umiidad, habang lumalalim ang ating pagmamahalan, merong certain adjustments na kailangan din po tayong gawin para mapanatili yung ating lalong tumatagal na pagsasama. Hindi pe pwedeng yung ginagawa mo noon nung bago-bago pa lang kayo, yun pa rin ang ginagawa mo ngayon. Okay? Kahit po sa mga awitin, merong mga nalalaos, merong mga masasarap balikan, ayan, pero laging masarap din naman na meron kang bagong himig na napapakinggan sa inyong pag-ibig. 35 minutes makalipas ang alas 12 ng tanghali, manatili po kayo nakatutok dito sa ating programang H2H, Heart to Heart. Pero bago po yan, congratulations muna sa dalawa nating winners ng 250 pesos na cash. Tignan nyo nga naman si Kuya Edgar ng Tondo. Ayan. At si Darwin Rosel. Thank you so very much and congratulations po sa inyo. Eto ang tanong. Bibigyan mo pa nga ba ng second chance ang jowa mo kahit nahuli mong may kalandian siyang iba? Sabi ko naman din sa inyo. Yung depende, akin na yan. Ako nasasagot niyan mamaya. Kayo dito. Ayan, pero yung iba sabi ni Wena Tarosa, nako syempre hindi na. In the first place, may kalandian doon pa rin pumapasok yung tiwala mo sa kanya na sinira na niya kasi nahuli at kitang-kita mo pa. So no, yan ang sagot ni Wena Tarosa. Sabi naman ni Jude Errol Subong, hindi na talaga kung paulit-ulit ka na niloloko ng jowa mo kapag ilang beses na nahuli na may kalandian siya na iba. Nako kaya nga ang daming mga palusot si jowa na busy siya sa work, yung pala ay nahuli mo na na may kasama siyang iba pero yung kalandian niya workmate pa pala niya. Nagde-date sila sa resto, sa coffee shop, naku, na may kasama pang halik. Naku, kwento na to sandali, kwento to. Ayan, may sa coffee shop, may kasama pang halik sa labi at sobrang kilig na kilig pa. Kahit nag-promise si jowa sa'yo na hindi na mauulit, inulit mo pa. Kaya nga hindi na talaga bibigyan ng second chance. Ayaw na. Yan ang sabi ni Jude Errol Subong. Na halos nagsumbong na rin sa atin. At ito, naka-all caps. Ang sagot naman ni Marvin Devaras, hindi na. Kasi kapag ka nasa isang relasyon na, dapat pinapahalagahan ang lahat. Lalo na yung tiwala na ibinibigay sa'yo. Kahit minsan lang magkaroon ng kalandian, mahirap pa rin yun, na muling pagkatiwalaan. Tandaan natin na may mga pagkalunod sa relasyon na nag-ugat sa simpleng tampisaw ng pagkakataon. Yan, padip Ayan, si Charisse Gamis, sabi niya naman, opo, bibigyan ko naman ng chance. Pero syempre, may ultimatum na kapag ka inulit-ulit pa niya, wala na, ligwak na talaga. Para sa akin, lahat naman po tayo ay kailangan ng second chance kasi lahat tayo ay nagkakamali. Pero pag inulit pa rin niya, yung pagkakamaling yun, wala na po talagang susunod na chance. Ayan, at sabi naman ni Sherry Ann Gole Cruz, if bibigyan ng second chance, ihanda mo na rin ang puso mo na paulit-ulit na masasaktan. Ayan, siguro nga may mga ganoon. Ayan, si Mackenzie Loyola, sabi niya, ay hindi na, ayaw na, tapos na talaga. Ayan, pero nasa atin naman talaga mga kamay, kung bibigyan pa natin ng second chance o pangalawang pagkakataon ng ating mga jowa kahit nahuli mo na meron ng kalandiang iba. Ayan, dito ko na ipapasok yung depende. Depende kung gaanong kalalim ba ayang natuklasan mo na pakikipaglandian ng iyong jowa sa iba. Syempre, we have to take that into consideration. Ayan, kung sa mga chat-chat lang naman, although sinasabi nga natin, cheating pa rin yan, alamin naman natin yung level. Lalo na, magiging komplikado pa po ang tanong na yan kapag kayo ay meron ng mga pamilya at meron na ring mga anak na kailangan ding isipin. Hiwalay ba talaga agad? Sa katatayuan mo ba ngayon ay kaya mong itaguyod ang mga anak mo pagka bigla ang mawawala ang suporta ng asawa mo na sinasabi mong nagkamali? 'Di ba? Kailangan natin pag-isipan ng maigi yung mga bagay na yan bago ang ating mga emosyon, 'di ba? Although syempre napakasakit naman po niyan mga kapatid. Kaya importante na tayo ay magdedesisyon na may kalmadong pag-iisip muna. At hindi galit na galit. Dahil baka tayo rin ang maipit sa bandang huli
At madagdagan lang na madagdagan ang mga problema rin natin. Pero ito, sigurado ko po, sa pagtutok ninyo sa programa nating H2H, Heart to Heart, hindi ho problema ang nadadagdagan dito. Nasusolusyonan na nga yung mga problema, nadadagdagan pa ang tsansa mo na manalo ng mga papremyo. Maraming salamat mga kapatid sa isang oras na naman po natin pinagsamahan at pinagbabaran sa kwentuhan at sa mga payuhan. Ito po ang programang H2H, Heart to Heart. At nakasama nyo nga po ang inyong lingkod. Ako po si Kuya Poy, ang inyong guwapopoy. Manatiling nakatutok dito sa ating paboritong estasyon. Nax naman, what's your favorite radio station? Ito nga po ang 105.9 True FM. Dito tayo sa totoo.